Madali lang bang mag-apply ng pension loan dito sa SSS? At gaano kabilis ito makukuha online? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Napakadali lang mag-apply ng pension loan dito sa SSS. Bali kung nasa website na kayo ng SSS Online, that's sss.gov.ph, mag-login lang dito gamit yung user ID and password ninyo. Click ko yung sign in. Pwede mag-login gamit yung SMS or yung itetext sa inyo ng SSS na PIN. Click nyo lang tong get PIN. Pero kung na-setup nyo na pala yung time-based password, pwede rin namang itong option na to. Kadalasan nga pala, ito yung gagawin ninyo kung sakaling may naka-enroll kayong phone number sa SSS. Pero kung wala, kailangan nyo i-setup yung time-based password. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Pwede nyo i-pause yung video na to at i-check yung page or channel namin para mag-setup ng time-based password. Or yung link ay nasa description sa baba para mas madali na lang din. At mag-scroll down lang tayo, click tong I agree para makapag-apply ng pension loan. Dito sa bandang taas merong loans at hanapin itong pension loans. Kung gamit nyo yung cellphone ninyo, hanapin nyo lang yung menu o yung 3 lines at magpapakita na itong nasa listahan sa bandang taas. Dapat makita nyo yung loans and then pension loan. At kung mapapansin nyo, meron akong na-file na loan at na-process lang siya ng sobrang dali. So kung pinile ko siya ng March 31, ito yung date, gaano katagal bago na-transfer sa akin yung pera, tumakbo siya ng 3 business days. Hindi kasama yung weekends at hindi kasama yung holiday, tandaan, 3 business days or 3 backing days nung nakuha ko yung pera. At yung pera nga pala na na-transfer ay yung Metro Bank account ko. Ito yung perang pinaka nakuha ko talaga at yung date nga ay April 3. So mabilis lang din at ipakita ko very quick kung paano ko nga ba siya in-apply. Again, pumunta sa loans, i-click itong pension loan. So umpisa, dapat ganito yung makita ninyo. Merong 4 steps. Mag-a-apply muna tayo, makikita yung pension amount at dito pipiliin yung bank account. Yung bank account, ito na yung nakaka-receive talaga ng pension monthly. Bali, ito na lang din yung pipiliin ko para i-transfer yung pinaka-ilo-loan ko dito sa pension. So, click natin yan. And then, pwede tayong pumili ng term. Pwedeng 6 months, 12 months, or 24 months. Depende sa loan term, doon din magbabase yung pinaka-amount. Ang pinakamataas ay yung nasa 24 months, which is itong amount na to. By the way, depende nga rin pala kung magkano yung pension amount ninyo, yung makukuha ninyong loanable amount din sa SSS. So, pag ito na yung pinili natin, i-click lang natin tong next na button. Nasa step 2 na tayo, disclosure. Pinapakita lang dito ng SSS kung magkano talaga yung mga services at yung breakdown na dapat bayaran kada month. 2 page ito. By the way, pwedeng i-download para nga naman mas malaki yung view. Pwede rin namang ipaprint. Sa akin, i-download ko na lang. Nandito na siya sa computer ko. Ito yung detalye. Merong babawasan na premium. Merong service fee. Kaya yung 19,800 na niloloan ko, ang pinakamakukuha ko na talaga doon sa bank account ko ay nasa ganitong amount. Ito rin yung breakdown ng ikakaltas sa pension ko kada buwan para nga naman mabayaran yung pension loan. Ito din yung sa data privacy consent. Now, balik tayo dito sa SSS online account. Siguraduhin na i-check itong I have read and properly analyzed yung disclosure statement. And then, i-click itong next. I-review na yung information. Bali, ito rin yung pinaka nakita natin kanina. Yung loanable amount, yung mga service fees o yung idadadak na, at kung magkano yung pinaka makukuha natin doon sa bank account. Andito rin yung disbursement bank account na makakakuha or pagka-transferan ng pera ng SSS. Mag-scroll down lang and then i-check itong I have read and agree yung statement dito sa bandang taas at i-click itong submit na button. Finally, dapat may makita kayong confirmation na katulad nito. You have successfully submitted your pension loan. Just in case na nagkakaroon kayo ng error message, pwede nyo i-double check kung pwedeng ulitin yung buong proseso. Minsan naman, pwede maging blanco. Ito. Kapag ganun, ulitin nyo lang din yung proseso kasi makikita ninyo kung nakapag-apply na ba kayo successfully. Katulad niyan, pumunta sa loans, pension loan ulit. At nakita dito na your loan application will be rejected due to the following reason. Kasi nga, na-process na pala or may existing loan na finile on that day. Ito yung loan filed. And then, pwede lang mag-renew after 2 years, which is May 2027 na. Again, March 31, pinrocess ito. At nakuha yung pera nung April 3 or after 3 business days. By the way, idagdag ko na lang din very quick na pag binabawasan na kayo ng pensyon ng SSS, mas maganda na i-check nyo pa rin yung pension loan ninyo. Hindi dahil sa mag-a-apply kayo, kundi ito-double check nyo kung nababayaran ba talaga ng maayos. I-click nyo lang tong active na loan ninyo sa bandang gilid. Andito yung loan details pero ang pinakailangan natin ay yung credited payments.
So dito, makikita ninyo na yung binabawas na pensyon sa inyo kada buwan ay napupunta ba talaga at pinambabayad doon sa ginawa nyong pension loan. And that's it. Sana nasagot yung katanungan ninyo at pinakita rin natin kung gaano kadali mag-apply ng pension loan sa SSS. Online lang at hindi na kailangan lumabas. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!